2,700 na lang. Mahal pa rin. Pwede pong patanggal pa nung isang pen. Sige. Bale, 2,300 pesos na lang. Mahal pa rin eh. Patanggal po ng pencil. Sige. 2,000 na lang. Mahal pa rin. Patanggal po ng mga brush at eraser. O ayan, 200 na lang. Mahal pa. Magkano ba kasi pera mo? 20. 500 piyansa mo. Mahal naman. As a college student noon, hirap ako sa pera. Sabi nila, money is the root of all evil. Ay naku, di ako naniniwala dyan. Bigyan niyo ako ng maraming pera at gagamitin ko yan sa mabuti. Kuya Vince, inaapit po kami kasi mahirap lang kami. Tulong! Say no more! Bibigyan kitang planeta. Doon kayo mamuhay para walang kumapi sa inyo. Sa wakas, tay! Oo nga, anak. Di na tayo maaapi dito. Makadukha! Basta, I need money! Back to the story. Nung wala tatay ko, ang breadwinner sa pamilya namin, nagsimula na rin kaming maghirap sa pera. Kaya naman hanggat makakatipid sa mga gastusin ay magtitipid talaga ako. Alam naman natin sa college, magastos, lalo sa course ko noon na architecture, talagang maglalabas ka ng maraming pera dyan. Lalo sa mga drawing materials, libro, pamasahe papunta sa malalayong lugar for site visit, thesis, laptop, photocopy ng kung ano-ano. Hoy! Magbayad kayo ng pinang-photocopy nyo! At marami pa! Kulang na lang, tumahin ako ng pera nun para lang makasurvive. Ilabas mo pa! More passion, more passion, more energy, more energy. So, nandito ko ngayon sa inyong harapan para sumayaw. Tararanananan-cha! Tararanananan-cha! De joke. To share ang ilan sa mga pagtitipid na ginagawa ko para makapag-ipon ng kaunti at malampasan ang santabak na gastusin ng college. Unahin natin sa pagkain. Napakarami kong paraan nun para makatipid ng pera pagdating sa mga kakainin. 130 ang baon ko, which is yung 100 ay napupunta lang po sa pamasahe. So that leaves me with 30 pesos para sa panggastos. Maliit no? Wala eh, naghihirap kami nun. At for sure, marami pa dyan ang may mas maliit pang baon kaysa sa akin. Kaya kung sino man kayo, laban lang. So para makapag-ipon mula sa kakapiranggot na perang natitira sa akin, una ko talagang ginagawa ay nagbabaon ako ng lunch at tubig. Matik, alam na ng lahat. Di piso kasi wala kang ilalabas na pera dyan. Para na lang kung may buraot ng kaklase na manghihingi. Ang pengi. Sarap, pengi ulit ha. Nangyari, nasan ako? Nasa langit ka. Dapat sa impyerno kung buraot ka eh. Pero kung halimbawa, wala nang oras maganda ng baon sa umagang nanay ko, from 1:30, ginagawa niyang 150 yung binibigay niya para makadagdag daw pang lunch. So may 20 increase. Tabaon mo, 130. Tapos, eto 20. Yay! Dagdag baon! Hindi! Bumili ka toyo doon para makapagluto ako ng pambaon mo. Ang madalas na binibili ko pag ganun is ang sikat na lifesaver ng mga college student. Ang siomai rice. Shing! Isipin mo sa 25 pesos, busog ka na. May 25 pesos pang matitira sa akin. Mura na? Madumi pa. The joke. Malinis yung pinagbibilan namin. Malinis yung pinagbibilan namin. Hindi ka rin mahirapan maghanap ng mga pagbibilhan kasi parang kahit saan na atang sulok ng Pilipinas, meron yan. Pabili! 4 na pirasong siomai na mas marami pa yung balat kesa sa mismong laman. Served with a lot of fried garlic na nasunog ng sobra, pampitong init na kanin, at toyo manting kinulang sa asin. Delicioso! But just in case na naubusan na ng siomai rice sa pinagbibilhan namin, ang iba pang choice ko noon ay ang tindahan sa loob ng university namin. Ang Tayuman. Pero wala to sa Tayuman mismo. Alam mo bakit siya tinawag na Tayuman? From its root word, alam mo na yun? Man? Hindi. Lion. Saan galing yun? Ha? Tinawag siyang Tayuman kasi tayo-man. Tayuman. Gets niya? Okay. Basically, Tayuman ang tawag kasi nakatayo lang kayo kakain doon. May mga stalls sila, then tables na walang mga upuan. Para pagkatapos mo kumain, tapon ng pinagkainan, then alis na. Wala masyadong tumatambay, kundi mga tao. Pero syempre, di kami kumakain doon. Nagte-take out lang kami. Anyway, lahat ng tindang pagkain doon is sobrang mura. Mapapamura ka sa mura. 30 pesos lang kasi lahat. Hayop, ang mura. Minumura mo ako? Sulit na sulit pa yung dami ng serving. Mula sa hotdog and egg with rice, longganisa and egg with rice, tocino and egg with rice, egg and egg with rice, fatman and egg with rice. Bye guys! Follow for more. At huwag nyo na rin kalimutan mag-subscribe.
Bye! Ingat!